Siya si Dr. Jose Ignacio Rizal Mercado y Alonso Villalona, isang lalaking hindi tumawag ng tabak, ngunit ginising ang diwa ng palad sa pamamagitan ng kanyang panulat. Taon, 1887, isang bilang ang isang hotel, gayahin sa makalitin na sistema magandang panahon. Isang bordo, hindi lamang sumasalamin sa pagbirusan ng mga Pilipino, kundi isang makalitin na sigaw para sa kalayaan at pagpapalalo. Ngunit, sa likod ng mga pagmamahal ito, ay isang taong hanggang sa sakripisyo ang lahat para sa kanyang tao. Sino siya? Ano ang natin sa kanyang buhay? Imamatog ng siya na pagkakong Israel, ang kwento ng isang tagang at ang magmamasalisi sa diwang Pilipino. Sabay-sabay natin tunghayan at saksipan ang nobela, pinamagata, Tony Metapel, Wako, Wako, Sayo. Anak, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa sa mga sulat ng Isos tungkol ba? Hindi po, Ama. Pwede ako mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Para sa akin, ang malihang na ibarang ay parang tinapay. Pinupusog nito ang aking puso at kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Nakabibigla sa aking ibabalita, anak. Ano po yun, Ama? Si Ibarra, babalik na dito sa Pilipinas. Ha? Talaga po ba? Puro po ko, Ama. Sampal-sampal niya natin ako para malaman kung hindi lang ito isang madalis na kalagitin. Hindi ka nananaginip, anak. Hindi ka nananaginip. Sobrang saya ko, Ama. Mas masaya pa kaysa sa mga ibong nagsisikang kahit tuwing umaga. Kailan po ba siya darating? Sa susunod pa na linggo, maghahanda ako ng isang salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Bakit ka malungkot, anak? Ha? Hindi po ako malungkot, Ama. Nakapagtuloy na ako ng 7 taon. Paano pa kaya yung 7 araw lang? Sobrang saya ko, Ama. Masayang masaya. Masaya din ako para sa iyo, anak.
Finalmente, this message de años, ako es Biden Levo en las Pilipinas. Iho, nakabilis ka na. Nakatulog ka pa ng maayos. Hindi po ako kilo. Ayos na po ba ako? Hintay mo na. Tiyak ako may magpapangki sa pangalan ng iyong ama at makikirahin sa iyo. Maninirami? Ang totoo, kahit hindi isang taon na namayapa ang iyong ama, hindi namin nasabi sa iyo dahil hindi namin alam kung saan ka sa iyong mga. Utang na loob? Di magandang biro-biro. Hindi ito biyo. Totoo, namayapa na ang iyong ama. Kaya sana ay makasama mo ang aking pagkikilala. Ngunit, paano siya namatay? Habang pag-uusap ang ating kailangan, ngunit kailangan na natin umalis. Makapaghihintay ang pagtitipon sa inyo. Iho, pagbigyan mo muna ako. Sige na, hihintayin kita sa labas. Hindi isang taon ako natubuhay sa ibang lugar. Wala kang malaman, nakakakot naman yung ibig gusto lang ng lupa. Bakit walang nakapagsabi sa akin? Bakit wala kahit isang balita? Kahit isang sunat na lang. Dito ako iwan. Dito ako iniwan ang aking puso. Ngunit ngayon, ilan, dayuman ako sa sarili kong paraman. Isang meron sa sarili kong paraman. But, paano siya namatay? Hindi nila sinasabi. Pero maraming naman ito. Ito, ay hindi mapayapang pagpapala. May hindi sila sinabi. Ang tinatago sa gibitan siya. Ama, tawagin mo mga nakatulog na naniniwala mga nakasyon sa ibang bayan na makapagpapabago sa ating pagkakabasa. Hindi mo man na isilayan ang iyong lead sa ngayon. Hindi mo man na mahawakan ang iyong mga kamay sa huli ng iyong. Ang talagang marunong. Ito namin yung dalawang pong maglingkod sa bayan ng San Diego. Silang modo na official. Salamat sila at iba nang alam mong opisan. Padre Lahas, tayo na sa bayan ng isang Bah, ano naman ngayon? Totoo naman, namamamang sila. Bienvenido, Jesus Domingos. Gracias, Kapitan Charlie. Buenas noches a todos ustedes. Ikinagagalak ko ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking lumang kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Encantado de conocerte, Crisostomo. Padre Lahas, magalit na kaibigan ng aking lahat. Ang madaling na kaibigan ng aking ama. Hindi ako may nagkita. Kung kailan man ang kaibigan ng mga ama. Okay po. Tawag na lahat dito, Rafael Ibarra. Di po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing Europa. Naging kaibigan ko yung ama. Tama na muna ang pag-uusap dahil nakahanda na ang inyong habulan. Ano ba naman si Kapitan Charlie? Di man lang ako pakilala sa mga babae. Magandang gabi po. Ako si Crisostomo Ibarra. Ay, ano ba? Ganyan ba ang tamang trato sa isang mestiza? Estasyero? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malilap ang aking mga mata. Pinagmasdan ko na ang iyong buho.
Ay, alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin ay pwede nang pinyagan ang mamahaling saya ko. Bakit daw? Dito ka na ako. Hindi, pero mo lang yung plano mo po sa siya class. Ina, huwag ka lang mahiya. Umupo ka na dito. Ikaw ang narapas mo po rin. Ikaw ang mas malapit sa pamilya Santiago. Sige na, umupo ka na kung huwag ka mahiya. Ngunit ikaw ang padya sa lugar na ito. Ay, umalis ka na nga at ako nga lang ang umupo. Kailan ka ba pumunta ng Europa? 7 taon na po ang nakakaraan. Nakalimutan mo na ang tungkol sa aking bansa. Sa totoo lang, lagi ko ang iniisip ang Pilipinas. Ako na yan, ang nakalimutan yung bansa dito. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking mga. Ano naman ang iyong mga pag-aralan? Napag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko may pagkapareho ang tema ng kabuhayan, politika at reliyon. Nalaman ko ang pagkaalipin o kalayaan ng isang bansa ang nagdilikta ng kasaganahan at pagkikawas nito. Yun lang ang kailangan mo. Sinayamulan ko lang yung pera sa pagpunta sa mga lagyan ng lugar. Kung tatanungin sa mga batay sigurado, alam din nila yan. Mauuna na muna ako. Kakalaman ko lang kanina may mga bagay pa ako kailangan ko na sinasabi. Huwag na muna ang isasama. Malapit ang dumating sa Maria Clara. Pupuntahan ko siya ng mga magabukas. Pakasabi na lang po. Nakita nyo? Nakita nyo yun? Ganyan ka masasabi pag ang mag-aaral nyo kung pupunta kayo sa Europa. Kung ako, gobernador na yung papayagan na pupunta kayo dun. Guys, pinuntahan na ako nawala. Wala ka na masyado ng bago ino. Binata, hindi kaibigan ko yung mga. Dati ko pala ako kaibigan na pero kung makita mo kung paano siya namatay. Hindi mo alam. Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala ba lang nagsabi sa'yo na siya ay namatay sa bilang buhay? Sino namatay sa Pinagbuhay? Ang iyong mga. Ano? Ano ang sinasabi niyo? Kinakasal niyo ba ako? Nagkakamal pa siguro kayo. Kilala niyo ba ako? Di ba yung sabi mo kanina ikaw ay ang ating bago dahil nagkana? Parang siya namatay sa bilang buhay. Kahit alam-alam lang yung mga, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Meron isang artelier na bumabot sa mga bata na nakasal sa kanya. Kamalasan, nakialam ang iyong ama. Kaya ay maya namatay ang artelier dahil sa apoplexy. Napagbintangan ang iyong ama. Dahil sa mga kaaway, hindi na siya nakalaya. At sa kasamaan ng palan, sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon mo lang ito nalaman? Ikaw yan. Krisostomo, hindi ko Krisostomo. Sa dinami-rami ng mga babae ng nilalang sa ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan na kita. Wala akong karapatan na ito yung isipin. Tingin ko, ang kalmasyon poetika ng aking bansa ay walang iba, hindi ikaw. Pwede rin kitang inisip. Sa katunayan,
ulo. Pero, kinuha iyon ng iyong nanay at pinagdinig upang maligdo ako. Umiyak ka man, pero natuwa ako. Kaya, nagalit ka sa akin. Nangyayari ako sa amin. Naglagay ako ng kulong ng dam kasi nagkikita ko ng ulo. Natuwa ka, kaya nagpasalamat ka. Kaya yun, nagpatinawin tayo. May papakita ko sa'yo. Ito, ang mga tao na nalagay sa iyo. Ay, tinago pala iyon. Siguro nga'y napaka-importante mo sa'yo. Ako nga din eh. Kabisado ko pa rin ang iyong sulat ng pamamaan na ibinigay mo sa akin. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara. Ikinalulungkot kong kailangan ko na umalis. Sinabi kasi na, nababalik ka na ba sa akin? Pasensya ka naman ito. Dahil sa'yo, makalimutan ko ang aking pagkakulong. Kailangan ko pagkakalin ang pagkakulong ng aking ama. Ah, ganun ba? Ito, lagay mo yan sa kondor ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa iyo, Maria. 7 taon. 7 taon na hindi kami nagsama. At itong usapan namin, hindi man lang yan pinalagal ng 7 minuto. Ang naglalasa ako yun, umiyak ko ba? Hindi mo makakatapos. Padre Damaso, nandito ka pala. Santiago, kailangan natin mag-usap sa pag-isita. Sige. Nariyan ang putod ng iyong ama sa likod ng Magrinto, Senyor. Alala ko din mo iyon pero nasira na ang lupa. Nasaan yung putod na may matangkod na katulad nito? May pabulaklak din tubtog doon. Yung kruso sinulog ko. Sinulog! Bakit? Inutosan lang ako ng padre. Magpapakita mo naman sa amin ang putod. Wala na doon ang bangkay. Ano? Ernest Estupido! Wala pang isang taon lumipas simula kung inilibing iyon. Napagutosan ako ng... Sabi niya, dati ko lang natulungan yung project. Ginawa mo yun? Huwag kayo mag-alala sa inyo. Hindi ko inilibig sa salita ng project. Buti naman at hindi mo yung ginawa. Umulan kasi noon, kaya pinapong ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutin! Walang iya ka! Anong karapatan mong gawin yun sa akin ama? Tawag mo! Hindi ako nagpakulong sa kanya! Hindi yun! Pinalipat mo ang tungkay! Ano? Hindi ko makagawa doon! Kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba akong din si Padre Damaso!
kayo uwi. Naging talaga ko na sa kapatid na gano'n siya ng pagkain kasi Di pa po kayo maaaring umuwi hanggat hindi pa sumasabi ang alam mo. Yun ang utos ng sa Kristal Mayor. hindi na kayo at pagkawag na lang sa mga. Opo. Magkano na pa sa ating kuya? 2 piso lang. Maraming binawas dahil sa multa. Kuya, bayaran ko na lang. Kaya hindi na tayo kapintangan niya ako po. Oo. Ikaw! Ikaw! Di ba pwede mo ba yung kayo? Nalabas, hindi na ako mo! Tulong! Tulong! Bumayirin ka. Okay. Inay! Inay! Nasaan ka na, Inay? Inay! Inay! Huwag kayong matakot, Inay. Nasa simbahan si Crispin. Ano nangyari sa'yo? Nadapa ka ba? Pinalil po ako ng Guardia Civil, Inay. Bakit nga pala nasa simbahan si Crispin? Pinagpamalan po siyang magnanakaw. Nagnakaw? Hindi magnanakaw si Crispin. Mabait si Crispin. Hindi pa rin tayo ay mahirap ay tayo na ang pinagbibintangan. Oo nga, Inay. Inay, paano kaya kung usapin ko si Don Jesus Kumibara para matulungan niya tayo? Ayaw ko na maging sakristan. Magpapastol na lang ako ng kalabaw. At sa paglay ko, hindi ako ng lupa kay iba. Pag-aaralin natin sa Maynila si Crispin, Inay. Aamon din tayo. Saan ko
Crisosto mo mahal ko. Hindi ko inakala na kayo niliran mo pala ako ng isda. Kaya ko. Siguro, para sa'yo, isa akong tubig. Tubig na kapag hindi mo inom, ay hindi mo makanayan. Bakit mahal ko? Masama ka pakiramdam mo? May mga naaalala lang ako ngayon. Tungkol ba ito kay Father Ramazo? Nakausap mo ba siya? Para saan ba? Ang nangyari, ay nangyari siya. Ang hindi na mga bagay ang nangyari. Ikiganti ka ba? Bakit pa? Kung mag-iingat ako, hindi na mga bagay ang nangyari. Tuloy ako sa pagpapatayo ng eskwela para sa akin. Hoy! Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tama sa'yo. Bago! Ang gagawin natin! Huwag kang mag-alala. Buti na lang nailigtas mo siya mahal ko. Natatakot talaga ako. Hi sa mga senyor. Salamat at tinulungan mo ako. Utang mo sa'yo ang aking buhay. Mag-ingat kayo. Hindi sa araw-araw ay nakakasama kita. Kaya, hindi kita matutulungan kung ikaw ay napangalan. Ilalaro sa iyo. Salamat. Kabutihan na nandito ka. Marahil napatay na ako ng buhaya. Maraming salamat ulit sa inyo, Ibarra. Sa susunod na ikaw naman ang mapahamak, ay ikaw naman ang aking matulungan. Sige, Elias. Magtulungan tayo. Huwag kang mahirang lumapit sa akin. Kung ba ng araw man, ay mapaparami. Ganun din ako sa iyo, Senyor Ibarra. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Kumain lang kayo. Tingnan ko. Pagdasal. Maraming salamat. At inusan niyo ang aking panyaya pumunta sa isang maliit na salo-salo. Ibarra, alam mo na ba yung kriminal na patay ka pagdalit ka sa mga hapon? Sino ang kriminal? Yung kriminal na patay ka pagdalit sa mga hapon? Nagawa sa pagdagawa sa Oo. Nagpapay mo kayo siya sa tama.
Ang sinabi mo nga doon ay si Elias. Sino? Si Elias. Nagkakamali po siguro kayo. Si Elias na nagmamaneho ng bangka namin kanina. Kasama niyo siya kanina? Madating ka na nga ang ginawa niyo. Hindi naman namin alam na kriminal siya. Mukha kasi hindi. Buti hindi kayo sinaktan. Hindi namin siya. Yan yung inaano ng mga batang nagkakabitaran ng magnanakaw. Ngayon, hanggang ngayon, hindi niya pa rin mahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Si Isa ang pangalan niya, di ba? Sige, Crisostomo, mauuna muna ako. Sasamahan mo pa kasi yung mga kaibigan ko. Maliligo na din ako. Sige, mahal ko. Naligo ka ng pag-iwan. Mauuna mo. Mahal na din ako. Magandang umaga, Senyor. May bisita po kayo. Papasukin mo. Susunod, Senyor. Elias? Magandang araw, Senior Ibarra. Nais ko lang sabihin na niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko din ang sarili. Ngunit, kalahati pa lang ang aking nababayarang utang sa iyo. At may papagawa sana din ako sa iyo. Ano yun? May nakaraan ka. Ang iyong ama at ang iyong lolo ay may mga kaaway. Kilala mo ba? Ang mga kaaway ko? Meron akong kilala, ngunit isa lamang. Huwag mong kakalimutan ang mga babalang sinabi ko sa iyo. Mag-ingat ka para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo ulit makikita, Elias? Kung kailan mo gusto, basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Ganun din ako sa'yo, Elias. Ibarra, hindi mo alam ang mga panganib na nakapalibot sa iyo. Sa likod ng iyong yaman at iyong kapangyarihan, may mga anino ng mga kaaway na matagal lang nagbabalak sa iyong pagbagsak. Dapat ko bang sabihin sa lahat? Paano kung walang naniwala? Ngunit, hindi kita hayaang mag-isa sa labang ito. Ang iyong kapakanan ay hindi lamang para sa iyo, ngunit para ito sa bansa. Kung kakailangan imbis ko ang aking buhay, ay aking gagawin.
Nasasabi niyo ba, trabaho ang pagsasama? Abay, oo naman. Paano mo na nasabi? Well, hindi niyo magpapansin si Padre Daxo. Tuwing siya'y sumisigaw at nagdarabo, siya'y tumataba. May pinag-usapan ba kayo kanina? Tuloy nyo. Nabanggit na kasi ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo ng paralan noon. Kapag paralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng expert. Eksperto, wala talaga masama sa mga Indio. Di ba nila alam kung paano magpatayo ng apat na hilingan sa mga bulong? Mali ko, ang ganda mo talaga. Gracias, mi amor. Ang aking kagandahan ay parang bituin, walang upas sa hiling. Ano ba kasi ang mga Indio, marami na pag-aaralan sila dahil na silang Indio. Yung lang iba dyan, sinisaya ng pera kung kasi ang buhay ng lugar. Ang gusto ng pangalan sa kanila. Hindi sa mga Indio sa atin na namatay na sa bilang buhay. Huwag kayo malalapit. Walang lalapit kung ayaw niyo siya'y mamatay. Mahal ko! Huwag kayo malalapit. Akala niyo itudumihan ko ang aking mga kamay? Kala mo ba, Padre, mas mataas ka sa ibang tao kaya may karapatan ka musgan sila? Ang ama ko ay marangal. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa pagkakas natin ng bansa. Sabi lang naman ako totoo. Para sa tao ito, binuksan ng aking ama ang kanyang pinto, pinaupo sa sariling lamesa, at tinatong kaibigan. Pero nung pinagagawa ng tao ito, pinagbintangan niya, tinapol, pinakulong, pinalipat niya ang bangkay, pinastos niya ang alaala ng aking ama. Huwag mo tutuloy pa ako! Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko na ang kasal ninyong dalawa ni Senyor Jesus Ibarra. Huwag mo itong gawin, Ama! Mahal na mahal ko si Crisostomo! Hindi na magbabago ang aming pasya, pero huwag kang mag-alala anak ko, dahil ikakasal ka pa rin. Iwas na mga... Dali-dali. Gusto ko yung pakasal ka sa aking pamangkin ng mga kaibigan, si Linares. Pati ba naman ikaw, Padre Daxo? Porque, nag-aaral ka, napakaswerte mo na dahil pumalang pamangkin ko kung pakasalan ng babae kung hindi naman talaga maganda. Ano ba? Maria Victorina? Si Linares, ang papakasal mo o magmamadya ka. Tumahimik kayo lahat. Anong tinahan ng aking puso? Ang puso ko ay nilikha para lang kay Ibarra. Si Ibarra, wala nang iba. Los Estes Gritano? Si, dahil nakakasal kayo. Hindi niyo alam dahil palagi ng aking puso. Bastos mo, babae ka! May karapatan ako kung ulitin na yung pagpamasama dahil porque si Fernando, Padre.
Senyor Ibarra, makinig ka. Itatapos kita sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Oo, para mabuhay ka ng payapa. May kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya. At iniligtas mo ang aking buhay ng 2 beses. Senyor Ibarra, magkasama tayo ng isang buwan. At nasa ilalim din tayo ng parehong buwan. Elias, nagbabago ang tao. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Senyor Ibarra, humiga ka! Ayun siya! Patayin niyo siya para sa kamay ko natin Maria Clara! Clarita Ina, pronto balik ka. Pinubay na sa anak na tutalo sa kasal. Bakit Maria? Sabihin mo sa akin, ano naman na makikita? Tingnan kita ng pamagalitan. Bakit Maria? Na-invite ko kay Linares? Hindi na siya sa kanila. Mahal mo ba ako? Saan ko kayo siya? Kaya mo mabukod. At sila magpagpapasa. Ang pinarindi ko na tungkol sa kanya. Pero ngayong pinadala siya, wala nang dahilan para mabuhay. Pagkakaroon mo kasama mo sa kumain ko ang pagsalbasi ng lalaki. Kung batay ako, kapatay. Kailangan ipagsalgas sa ibang lalaki. Papayag ko kahit sino pa yan. Pipiliin ko ang magmatre. Kung wala na may kasi ng kaparisa. Sana ako na lang ang kahirapan ng mga tayo hindi ang aking anak. O Ibarra ko, bakit mo iniwang mag-isa dito sa mundo mahal? Ang daming isaysay, may iwanan
Noemi Tangkere. Masigabong palakpakan para sa kasyang kabalikang Venezuela. Ang mga nagsiganap, Johan Rafael de Castro bilang tiniente, Mark Anthony Vitales bilang Pinosopong Tasyo, Leander Finlay Dagdagan bilang Don Tiburcio, Zoe Zenia Valenzuela bilang Doña Victorina, Kyle Marco Camiliza bilang si Basilio, Edward Renz Alinaha bilang si Christine, Marita Mika Camarillo bilang Tia Isabel, Gian Cyril Domine bilang Padre Salvi, Tristan J. Marqueza bilang Padre Sigila, Maria Sofia Castillo bilang si Sisa, Zani Pinot Fidel Zamora bilang Padre Damaso, Sean Dukay bilang Kapitan Tiago, Kurt Ryan Abalos bilang si Elias, Inisha Faye Directo bilang si Maria Clara, Carl Wings Abaclo bilang si Don Crisostomo Ibarra, at ang sumunod ng nobela, Mark Santino Castillo bilang si Dr. Ofelizar. At ang ibang bahagi ng kwento,